Ganito naman ang gawin mo sa glutinous rice flour. So una, dito po sa aking pan, nagtunaw lang tayo dito or nag-dissolve tayo ng 1/3 cup ng sugar. So hihintayin lang po natin tong mag-caramelize. So bakit ganito yung ginawa ko? Kasi po, ang pagmumoldehan ko or yung paglalagyan ko mismo ng aking gagawin na dessert ay yung aking food tray. Hindi naman siya pwedeng sunugan or mag-caramelize ng sugar. So ginamit ko na itong aking pan na talaga namang hindi dumidikit yung caramelized sugar, kaya ito yung ginamit ko. So kapag nag-dissolve na yan, tapos po ganito na yung kanyang itsura, mas better na hindi nyo lalakasan yung apoy. Dapat po sobrang hina lang para makuha natin yung ganitong kulay at hindi po yan maging mapait. So kapag nakuha na natin yung ganitong itsura, isalin lang natin to sa ating mga lagayan. Pero kung gusto ninyo na ilagay ito sa mga lianeras, pwedeng-pwede nyo na yon ilagay nyo na yung mismong sugar doon sa lianera, tapos i-caramelize nyo lang. Kapag naisali na natin to dito mga kakusina, dapat pala mas mabilis para yung lahat ng corner meron siyang caramelized sugar. So ito na yung nagawa ko. So set aside ko lang to bago gawin naman natin yung ating mixture. Para naman sa ating mixture, kakailanganin lang po natin dito ng 1 cup ng glutinous rice flour. Take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Bago, ilalagay na rin natin dito yung isang sachet or 24 grams ng Menu Magic Leche Flan Jelly Mix. Kapag napagsama na natin yung dry ingredients, haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine. Bago, lalagyan na natin yan ng 3 cups of water. Kung medyo nakakaluwag-luwag ka, pwedeng evaporated milk na yung ilagay mo para mas masarap. So kapag nailagay na natin yung 3 cups of water, haluin lang po natin ito ng maigi at maglalagay na rin tayo dito ng 1 cup ng evaporated milk, 1 cup ng condensed milk. After nun, hahaluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine at makita natin na natunaw na ng maigi yung ating glutinous rice flour, pati yung ating leche flan jelly powder. After po nun, naglagay lang din ako dito ng konting vanilla essence at hinalo ko po ulit ito ng maigi. Kapag nahalo na po natin ito ng maigi, pwede na po natin buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat and then lulutuin lang po natin ito hanggang sa makita natin na kumulo na at makuha na natin yung tamang consistency. So habang hinahalo natin yan, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka ring Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mo matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayun na nga mga kakusina, kapag medyo kumakapal na yung consistency ng ating mixture, kapag ganito na po yung kanyang itsura, pwede na po natin to direct isalin agad-agad doon sa sinet aside natin na lagayan na merong caramelized sugar. So kapag naisalin na natin to, hihintayin na lang po natin tong mag-set, mag-firm bago ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayun na nga mga kakusina, once na nag-set na, makikita ninyo na parang yung sugar natin dyan ay natunaw na siya. So magkakaroon na yan ng liquid. So ita-transfer ko lang to sa aking lagayan. Tapos po, hiniwa ko lang yan ng pa-square. Ayan, para maganda rin sa picture, diba? Tapos hindi rin siya nakakaumay kapag ka maliliit lang. So this time, pwede na po natin i-enjoy ang ating dessert recipe na glutinous leche flan. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina, pa-share ng ating videos at mag-comment ka na rin dyan sa ating comment box section ng Hi Ate Angel. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.